Isang mapagpalayang araw po. Nandito man po tayo sa ating channel, Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay regarding po doon sa mga katanungan. No, ngayon po kasi, doon po sa mga security personnel po, especially yung mga bagong security personnel or maging doon po sa mga nagre-renew ng kanilang mga LESP or License to Exercise Security Profession. Kadalasan po ngayon, no, may mga nagtatanong kasi walang parang ngayon po ay nagkakaroon yata po ng maintenance, no? Kasi po doon po sa SOSYA, no, nito pong nakaraang May 22, no, 2024 ay naglabas po ng memo ang PNP SOSYA kaugnay po ng kanilang ongoing system maintenance, no? Yung manual processing of license to operate, no? Tsaka yung kanilang sa LESP, no? License to exercise security profession. Di ba? So ngayon po kasi nag-i-issue ang SOSYA doon po sa mga nagre-renew or kumukuha ng license ng certification, no? Dito po sa certification na to, so galing po ng National Police Republic of the Philippines, National Police Commission, Philippine National Police, Civil Security Group, no? Supervisory Office for Security Investigation Agencies. So nakalagay po diyan certification. So to whom it may concern. So nakalagay po rito na pinapaalam na si ganitong private security personnel, nakalagay po diyan yung pangalan, no? May cellphone number na ganito o ganyan, currently has an ongoing and pending LESP application, LESP application, no, at the office of SOSYA Camp Crame, Quezon City. No? Sabi rito, no? This certification is issued upon the request of the above mentioned applicant for employment purposes only. So issued this kung kailan na-issue yung certification na yon. So pirmado naman po ito ng evaluator at yung chief po ng licensing division ng SOSYA. Ngayon, ang gusto lamang po nating linawin dito, itong certification po na ito, ang nag-issue po nito ay siyempre SOSYA, no? PNP SOSYA. Ngayon, sa part po ng mga security agencies at especially po sa part po ng kanilang mga kliyente, let's say may aplikante po kayong ganito at may ganitong certification at meron naman pong dry seal, no, katunayan na yan po ay legit at authentic, no, tingin ko po wala naman pong problema kung i-accept natin sila for employment kasi nakalagay na nga po rito, no? So this certification is issued upon the request of the above mentioned applicant for employment purposes, di ba? So napakaliwanag po, no? At higit sa lahat may memo po, no, na pinablis ang SOSYA regarding po doon sa ito po yung memo, no? Memorandum Advisory Number 39/2024 dated 27 May 2024. Creation and procedures in the registration of account on SOSYA online LESP. So maliwanag po rito na nagde-develop po ang SOSYA ng kanilang online system, no, with regard to the application of licensure LESP, no? So license to exercise security profession. Okay? So nung May 22, 2024, so nagkaroon ng ongoing system maintenance of the SOSYA online system. So nagkaroon dito ng technical so nagkaroon ng problema at dyan nga po umingi sila ng apology for inconvenience, no? So concerned stakeholders, clients will be immediately informed once SOSYA online system resumes its normal operation. So sa ngayon nga po, dahil hindi makapag-issue ng plastic license or license card, so certification po ang binibigay. Ngayon dito po sa creation ng online system, nakalagay po rito, basahin po natin, no? This pertains to the online account of all LESP applicants as being one of the requirements when updating the standard documentary requirements for new and renewal of LESP application, no? For new and renewal, no?
Number 2, in this regard, all private security training agencies, no, are advised to include the proper procedures on how to create an online registration account during orientation phase of the course. So, may nilagay sila rito, no, see attached Annex A for widest dissemination. So, ano yung naka-attach dito? Okay. Naka-attach po dito yung procedure, no? Procedures on the registration of account in Socia Online LESP or LESP. Step 1, go to your browser and type sociaonline.com. Step 2, click register and sign up, update profile, and fill up all the information needed. So, ipa-plus po natin yan dyan, no? Pati yung kanilang, may nilagay po sila ritong pwede nyong sundan, no? Step 3, click licensing tab, no? And select training and license type, then click apply. Step 4, upload documentary requirements, then click submit. Step 5, upon approval of the applicant will receive an SMS notification. So, then select the scheduled date of order payment and printing and pay the license fee at Land Bank, of course. Step 6, proceed to CSG One-Stop Shop, Satellite Office, or Regional Civil Security Unit Office for photo capturing. So, below are the following YouTube accounts that could help the applicants when creating an online LESP registration to it. Okay. So, yan, naka-plus po dyan. Yung susundan po ninyo bilang mga bagong aplikante, no, doon po sa online registration. So, yung letter A po, nakalagay dyan, yung link, no? So, Filipino version by Mark Anthony Baon. No? Yung letter B naman po, link po yan for English version, still by Mark Anthony Baon. So, malaking bagay po ito doon sa mga nagre-renew ng license, no? License to Exercise Security Profession or LESP. Whether new licensee, new applicant, or renewal. Ngayon, ang pakiusap lamang po natin, no, doon po sa ating mga security service provider and of course sa mga kliyente, especially calling the attention of personnel department or human resources department, no, ng mga agency na ito at ng mga kliyente ninyo. Pagka may ganito pong may ganito pong mga memorandum, may ganito pong mga certification, hindi naman po dapat siguro maapektuhan yung application ng isang security professional. Kasi kung yung SOSYA nga po nag-issue ng certification na maliwanag naman po for employment purposes, ibig sabihin po, nire-recognize ng SOSYA yung kanilang shortcomings na sa pamamagitan ng pag-issue po nito at hindi po dapat maging burden dyan na hindi po natin tanggapin yung isang aplikante, isang private security personnel na aplikante, hindi dapat maging issue yan na hindi natin tanggapin dahil wala siyang license card. Meron naman pong hawak na certification. Diba? So, SOSYA na nga po ang nag-issue. SOSYA na nga po ang nagsabi. Diba? So, ano naman pong dahilan para hindi po natin tanggapin, no? Sa part po ng mga security agency. Lalo na po sa part ninyo, mga security agency, security provider. Kayo po dapat ang unang nakakaintindi, nakakaunawa, no, sa kalagayan ng ating mga security personnel. At sa part naman po ng inyong mga kliyente, no, dapat po maipaintindi din po natin sa kanila yung sitwasyon, yung kalagayang sitwasyon, kasalukuyang sitwasyon ng security industry pertaining dito sa licensing processes na nangyayari ngayon sa PNP SOSYA. Di ba? Kasi hindi naman po natin pwedeng labanan yung problema. Dapat gumawa tayo ng pamamaraan in our own end para masolusyonan po yung problema. Napakarami po ngayon. Sa totoo lang po, no, sa pag-ikot-ikot po natin, napakarami po ngayong mga establishment, mga business establishment. Pag tinanong nyo yung kanilang mga security managers or mga security department, no, kulang po sila ng mga security personnel. No, may mga kulang po talaga. Okay? Hindi lang po 'yan sa ibang mga kulang po talaga ng mga security personnel. Di ba? Ngayon, kung may mga ganito pong aplikante at ang hawak lang po ay certification, galing legit naman po at galing naman po sa SOSYA,
ano pong dahilan para hindi po natin tanggapin yung mga aplikante na yan? Kulang na nga po. Diba? Marami pong kahit mag-ikot-ikot po kayo, no? Maging mga bangko yan, commercial establishment, mga mall, department store, supermarkets, no? Marami po, no, mga manufacturing companies, talagang kinakapos po tayo ng mga security personnel. Di ba? Of course, dagdag pa dyan yung ibang mga security agency na hindi rin maayos na kumakausap sa kanilang mga aplikante o mga tao. Di ba? So sana po, may ganitong pangkalahatang sitwasyon, wag po natin idamay or wag natin pahirapan yung aplikante na nag-a-apply. Kung legit naman po, inuulit ko, baka ma-misinterpret niyo po ako, no? Hindi po tayo kumakampi rito, no? Kung legit naman po yung kanilang dokumento, di ba? At capable sila to render security or safety services sa isang agency or sa isang kliyente na ina-applyan nila, at meron silang ganitong dokumento, so ano pong dahilan para hindi po natin sila tanggapin? Okay po? So yun lang po ang atin, no? May legit na dokumento, may capability to render service, so dapat po mabigyan sila ng pagkakataon para makapagserbisyo, no? Para po yan lahat, no? Para po yan lahat sa atin, no? Lalong-lalo na po yung ating workforce, no? Yung ating ekonomiya ay nangailangan ng maraming workforce, no? Para mapataas yung buying power ng ating piso, di ba? Para magkaroon ang goal natin dito, magkaroon ng trabaho ang lahat ng gustong magtrabaho, di ba? At maiangat ang ating ekonomiya. Yun naman talaga yan. Okay? So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.